Mga kwentong pambata. Dalaga ng mga dagat. Noong unang panahon sa baybayin ng Yelana, may nakatira na isang mangingisda na nangangalang Samson. Kasama niya ang kanyang lola Lona sa isang maliit na bahay malapit sa dagat. Si Samson ay isang napakabait na bata sa kanyang lola. Oo, apo ko. Mga gantimpalang tulad mo ay bihiring-bihira. At ang mga lolang tulad mo ay isang biyaya. Nagtatrabaho si Samson para sa kaharian at nanguhuli ng malalaking isda para sa mga dugong bughaw. Malaking isda na naman, perpektong handa para sa linggo ng pagdiriwang ng hari. Kumikita ng gusto si Samson sa kanyang negosyo. Itinuro sa kanya ni Lola Lona na laging magpasalamat sa dagat para sa kanyang kalusugan. Ang ganda ng dagat, nag-aalis ng lungkot at nagbibigay ng saya. Si Lola Lona ay nagturo sa kanya na mag-alay ng tinapay sa dagat bawat umaga bago magsimula ang kanyang araw. Lola, hindi pa po ako nagtanong kung ba't tayo nag-aalay ng tinapay sa dagat. Ito ay nagdadala ng magandang kapalaran mula sa mga nilalang ng dagat. Isang araw, nang matapos ni Samson na makahuli ng malaki at malulusog na mga isda, Ang swerte ko ngayong araw. 2 malaking isda para sa pamilya ng hari na siyang hiling. Natutuwa ako na dalhin ito sa kaharian. umuwi sa bahay si Samson. Binati niya ang kanyang lola na may sakit sa araw na yon. Sana gumanda ang pakiramdam mo, Lola. Oo, apo. Punuin mo lang ang aking banga ng tubig bago ka umalis. Sige, pupuntahan ko at pupunan ko po. Nang pumasok si Samson sa kusina, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita ni Samson ang isang babae na nagluluto ng pagkain. Siya ay may kutis na parang salamin at may kulay na rosas ng buhok na may koronang gawa sa mga damo ng dagat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang dagat. Namangha si Samson sa kanyang ganda. Pagkatapos ay nagtanong siya. Madam, sino po ba kayo? Hi, Samson! Nandito ako upang alagaan si Lola Lona kapag wala ka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Alam ko ang lahat! Nataranta si Samson. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto ni Lola Lona. Lola, may isang babae na naghahanda ng pagkain para sa'yo sa bahay. Ay, kaano kabait naman niya. Salamat sa iyo. Kilala mo siya? Oo, siya si Alana, ang dalaga ng dagat. Dumating siya para tulungan kami bilang pasasalamat sa pag-alaga ng dagat. Mananatili siya sa atin mula ngayon. Sige, Hi, Lola Lona! Narito ang sariwang nilagang damong dagat para sa'yo. Gagaling ka agad. Salamat, anak. sige po. Magbibihis na ako at pupunta sa kaharian. Sige, ingat mahal! Ako? Mahal? Sige. Si Samson ay talagang nalilito. Ngunit hindi siya nag-aalala dahil wala namang masamang hangarin si Alana at maayos nag-aalaga kay Lola Lona. Sila ay nagkakaisa at nabuhay ng magkasundo. Makalipas ang 1 taon, may nangyaring hindi kanais-nais sa kaharian. Namatay ang hari at ang kanyang anak ang nagmana sa trono. Hindi katulad ng kanyang ama, ang bagong may-ari ng korona ay mayabang at abusado sa kanyang kapangyarihan. Nagbabanta siya sa lahat upang tuparin ang kanyang mga hindi makatwirang kahilingan. Ang pangit naman ng mga kurtina na ito. Palitan natin ito at gawing gawa sa ginto ang lahat. Opo, kamahalan. Ngunit kailangan ng 1 buwan ng mga manggagawa. 1 buwan? Sabihin mo, siya'y mapapaalis sa kanyang kabagalan. Ha? Ang mga tao ay hindi siya gusto at natatakot silang magsalita dahil may mga taong nakikinig sa kanila. Ang sino mang nahuling nagsasalita laban sa hari ay ipinatatapon. Si Samson at ang pamilya niya ay hindi apektado dahil sila ay nakatira sa malayong baybayin. Hanggang isang araw, dumating ang hari upang maglakad sa tabing dagat. Gusto kong magpagawa ng kwintas para sa akin. Mga kawal, hanapin niyo ang mga perlas sa dagat. Sige po. Sige po. Ang ganda ng panahon. Sandali lang. Natulala ang hari kay Alana na nasa baybayin na naghihintay kay Samson. Nagandahan ng hari kay Alana at napaibig agad ito. Kawal, kilala mo ba siya? Mahalan, hindi ko po alam. Walang silbi. Ako na lang ang lalapit.
Nang papalapit na siya, dumating si Samson sakay ng bangka. Binati niya si Alana. Hindi na gusto ng hari ang kanyang nakita dahil langad na niya itong pakasalan. Sino itong nakakadiring lalaki? Siya po ang ating mangingisda, kamahalan. Siya ang nagdadala ng pinakamasarap na isda para sa atin. Sabihin mo na magkita kami. Tulad ng inihiling, isinama ng mga maharlika si Samson upang makipagkita sa hari. Oh! Ikaw pala ang mangingisda sa likod ng aming mga handaan. Opo, kamahalan. Kung ganon, meron akong kahilingan. Kahit ano po, kamahalan. Kahit ano, sige, tayo mo ako ng isang tolda sa tabi ng dagat na napakalaki na kayang magkasya ang lahat ng aking mga sundalo at mayroon pang kalahating espasyo na bakante ng 2 araw. Ano? Lahat ay nagulat sa loob ng korte. Kung hindi mo kaya, lumayas ka sa inyong tinitirhan. Kamahalan. Magkita tayo sa loob ng 2 araw. Si Samson ay sobrang nabahala. Paano ko itatayo ang napakalaking tolda? Umupo si Samson sa tabing dagat at napansin siya ni Alana at lumapit ito sa kanya. Anong nangyari, mahal ko? Ang hari ay nagutos sa akin na magtayo ng malaking tolda na kasya lahat ng kanyang mga sundalo at dapat may kalahati pa ring bakante. Gusto niya ito sa loob ng 2 araw. Huwag ka mag-alala. Ito ay madali lamang para sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Alana at sa pitik ng kanyang daliri, itinayo niya ang tolda gaya ng inilarawan. Ano? Isa kang salamangkero? Nakalimutan mo na ba na ako ang dalaga ng dagat? Ngayon hintayin na natin ang hari. Dumating ang hari sa tabing dagat. Nagulat siya na agad na itayo ni Samson ang tolda. Nakakaloko ka naman. Hindi mo pala ginawa ang mga muebles at kama sa loob. Tapusin mo yan bago mag-umaga. Ha? Lumayo ang hari. Sinabi ito ni Samson kay Alana. Tatawagin ko ang duwandeng dagat. Silang pinakamahusay na manggagawa ng muebles. Tatapusin nila to ng magdamag. Anong gagawin ko kung wala ka, Lana? Noong gabing iyon, pinatawag ni Alana ang mga duwende ng dagat. Itinayo nila ang lahat. Kinaumagahan, nagulat ang hari dahil ang tolda ay tila perpekto. Ito ay nagalit. Ika'y di karaniwang tao. Dalan mo ako ng mga perlas mula sa dagat. Ano? Haha! Hindi kita papalayasin kung dadalhin mo ito bukas. Si Samson ay umuwi at ito ay napaluha. Ginawa ko ng lahat. Ngayon, papalayasin na ako sigurado. Anong ginawa niya ngayon? Gusto niya lahat ng perlas sa dagat bukas. Sumusobra na talaga ang kanyang ugali. Ako na ang bahala sa kanya ngayon. Kinabukasan, dumating ang hari. Nag-imbaki na ba si Samson ng kanyang mga bagahe? Na! Maya-maya lang, may dumating na batang lalaki. Oy, ngayon lang kita nakita. Nakatira ako sa ilalim ng dagat. Ilalim ng dagat? Oo, ako'y taga-sisid. Ako'y naglalako ng pinakamagandang perlas sa bayan. Namangha ang hari. Nasa harapan na niya ang kayamanan. Ganun pa man, ako ang hari sa lugar na ito at ang dagat ay akin, pati ang mga perlas. Ang dagat ay iyo? Oo, kaya't dalhin mo lahat sa akin ngayon din. Masusunod po, kamahalan. Bilisan! Tumalon ang bata sa dagat at mabilis na umahon at may dalang malaking sako. Naiinip na ang hari. Haha! Ibigay mo sa akin ang sako. Inubos ito ng hari. May mga damong dagat at panghuli ay isang talaba. Ito na ang iyong perlas. Ah! Ayan na. Nakayanan mo pang lukoy ng hari? Mga kawal, dalhin sa kulungan ang batang ito. Bago siya mahuli ng mga gwardya, nagbagong anyo ang batang lalaki at naging si Alana. Ha? Ikaw? Oo! Andito ako upang bigyan ka ng leksyon! Isang leksyon para sa akin? Sa isang pinakamakapangyarihang hari? Haha! Nagbibiro ka lang! Ikinagalit ni Alana ang gawin ng hari. Pinitik niya ang daliri niya. Dumating ang mga alon at inalis ang lahat ng alahas ng hari. Ah! Mananatili ka sa ganitong anyo! Nawala na ang lahat ng iyong kayamanan. Ikaw ay dukha at kailangan mong kumayod para sa lahat ng iyong makukuha. Ano? Hintayin mong makuha ka ng mga kawal. Mga kawal, dalhin niyo siya sa bilangguan dahil sa kawalan ng paggalang sa hari. Pinitik ni Alana ang kanyang daliri at binura ang mga alaala ng mga gwardya. Hindi nila siya nakilala. Kawal? Sino ka sa akala mo? Hari? Lumayas ka dito. Ako ang hari. At ako ang prinsesa.
Nananaginip ka, loko? Nabigla ang hari. Anong ginagawa mo? Hindi ka nagpasalamat sa kung anong meron ka. Masama ang ugali mo sa mga taong pinahalaga ng iyong pamilya. Tigil! Ibalik niyo sa akin ang aking mga alahas! Hindi! Ikaw ang nagbabanta sa bayan. Hindi ko kayang pahintulutan na magdusa pa ang mga tao. Sinusunog ba ang mga tulay sa likod mo? Maawa po kayo sa akin. Humihingi po ako ng paumanhin sa pang-abuso ko sa aking kapangyarihan. Natutuwa ako sa pag-uutos sa mga tao. Mali po ako. Pakibalik naman po sa akin ang aking mga alahas at kayamanan. Narinig niyo ba mga kawal? Dapat mabait na sa inyo ang hari ngayon. At oo, humingi kayo ng paumanhin kay Samson dahil sa sobrang abala na ginawa niyo sa kanya. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawa. Patawad! Maya-maya lang, dumating si Samson at sinabing, Nakukonsensya ako. Ibalik natin lahat sa kanya. Sige na nga. ibinalik ni Alana ang lahat ng kanyang kayamanan, ngunit hindi ang kanyang alahas. Ang mga alahas ko! Makukuha mo sila isa-isa sa tuwing nagpapakita ka ng maliliit na gawa ng kabaitan sa iyong mga tao. Oo, gagawin ko. Magiging mas mabuting tao ako. Maging mabait at mapagbigay. Mabuti, pwede ka nang umalis. Salamat! Maraming salamat! Nalaman na ng bagong hari ang pagkakamali at pinatakbo ng maayos ang kaharian sa pamamagitan ng pagbaling ng takot at kaligayahan. At gaya ng kay Alana at Samson, sila ay isang hindi mapaghiwalay na magkasintahan. Bakit mo ako tinulungan, Alana? Dahil mabuti at maawain ka na tao, Samson, nararapat ka magkaroon ng lahat ng bagay at higit pa. Ngayon, hindi na naiisipin ng hari na gamitin ng kanyang pribilehiyo laban sa mga tao. Tama ka! Hindi dapat abusuin ang kapangyarihan kahit tayo ay may pribilehiyo. Dapat tayo maging mabuti. At huy, ang kabutihan ay makakarating sa malayo.